Alam nyo, ang dami tayong nakikitang post ngayon 'no, na maraming naiinis dito kay Senator, Tito Soto. Dahil mas nagmamagaling pa sa mga abogado, alright? At, etong video na ito mga kababayan, kahapon ito 'no at, nagkaroon nga ng debate diyan sa kanilang session kahapon sa Senado kung saan nga ho, pinagtatalunan nga itong issue ng West Philippine Sea na sinasabi nga na mas may karapatan ang Pilipinas. Actually, totoo naman 'yon. Talagang kahit sa paniniwala ko, atin talaga yung West Philippine Sea. Pero may tanong diyan si Senator Marcoleta ng kung anong partikular na ano ng lugar diyan sa West Philippine Sea yung sa atin. Etong issue na ito alam niyo sa totoo lang matagal na issue na ito, panahon pa ito ni Pinoy. Nung panahon ni Pinoy hindi nag-iingay ang mga 'yan, ah, nag-ingay lang ang mga 'yan nung panahon ni Duterte hanggang ngayon kasi pilit nila talagang inaano na yung West Philippine Sea ay ibinenta ni Duterte. Sino nga ba ang 16 times nag-backdoor meeting sa China, 'di ba? Yung dating senador na nag-walkout pa noong siya ay binulgar nung dati ring senador na gurang na. Okey. So ngayon mga kababayan, etong si Soto nakikipagdebate na naman dito kay Senator Marcoleta at eto na nga ho, ah, alam niyo sa totoo lang, si Senator Marcoleta lalaban ng debate sa kanila yan pagdating sa ganyan. Matalinong tao si Marcoleta at hindi yan magpapasindak sa kanila kahit sila ay mga veterano pa, 'no? Si Kiko, kahapon parang inis na siya sa mga banat ni Marcoleta, 'di ba? Ano na siya, parang alam niyo may reaction yung mukha niya na parang nayayamot na, eh. Eto si Soto ho, mga kababayan ngayon ay parang lecturean pa dito ni Senator Marcoleta kaya nga ho sabi, ah, ah, abogado versus abogado daw. Hindi ako sabi nun inano ko lang kasi nakita ko itong post na ito sa Facebook, itong clips na ito at, kinukumpara nga sila sa ano kay Marcoleta, ano ba ang panama nila kay Marcoleta? Si Marcoleta matalinong tao yan, matalinong abogado yan, abogado talaga yan. Ginagamit niya ang pagiging abogado niya sa tama. Eto naman si Soto nagmamagaling pa sa abogado, tingnan niyo nga yung ano niya sa Korte Suprema, yung mga justices diyan sa Korte Suprema kwini-question niya pa. Kasi nga mga kababayan, sabi atat daw na maupong VC at, maupong presidente. Kasi ang sabi nila nga mga kababayan, kapag si VP Sara na-impeach, automatic daw siya ang ilalagay bilang Vice President. Ngayon, 'di ba may nakahain na ngang impeachment complaint. Actually kahapon yata nagkaroon din ng pagdinig diyan sa House of Representatives. Pinagbotohan na nga ho 'yan, yung impeachment naman laban kay BBM. So 'pag siya naging Vice Presidente at na-impeach nila si BBM, siya ang magiging presidente, walang kahirap-hirap, 'di ba? Okey, panoorin natin itong clips na ito mga kababayan. Pero bago ho tayo magpatuloy, muli ako magpapaalala sa inyo sa mga bago pa lang dito sa channel ko sa Balita ni Kuya Rans TV. Ako po ay humihingi ng suporta sa inyo. Paki-like, share, and subscribe po nitong video na ito. Umpisa na natin 'to mga kababayan at, pakinggan natin ang sagot dito ni Senator Marcoleta sa mga tanong ni Soto. Yung bang China, meron silang coordinates? May coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano mangkinin kanila eh. So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala. Ayan nilabasan na ng mapa. Nilecturean no? Ayan ho ang mapa ng China. May nakalagay dyan, 6.1, South China Sea.
Alright, ayan. Tuloy natin. Doon sa International Hieroglyphics Organization or S23, lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin eh. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon Yun, doon sila nadali ni Marcoleta. Yung umaangkin na lang sila ng umaangkin, pero wala sila specific na lugar kung saan yung inaangkin nila. Sa lawak ng South China Sea, baka gusto nila angkin ni Pierre, hindi lang China ang makakalaban natin, mga kababayan. Hindi lang China. Kaya ang punto dito ni Senator Marcoleta, kung bago ka mag-declare ng iyong ano dyan sa South China Sea, is dapat may specific na lugar kung alin doon sa South China Sea ang atin. Tama ba ako o tama ako? sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1 yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Isa pa yan. West Philippine Sea. Kapag ginugol mo ang West Philippine Sea, mga kababayan, wala naman sa Google yan eh. Hindi pa ho yan aprobado, yung West Philippine Sea na yan, kung tutuusin. South China Sea pa rin. Pinauso kasi nila yung West Philippine Sea na yan eh. Pinauso nila yan ng mga dilawan noon. Yan din ang isa sa mga pang supalpal ni Senator Marcoleta eh. Yang West Philippine Sea na yan, na wala ka naman talaga makikita na nakalagay na West Philippine Sea o pangalan na West Philippine Sea. Kahit sa Google nga, wala, di ba? Oh. Ngayon, sino ba ang may pakana ng West Philippine Sea na yan? Panahon pa yan ni Aquino. Panahon pa yan ni Aquino yung West Philippine Sea na yan. Sila ang nagpauso niyan eh. Na hindi pa naman yan na sa di ba? Hindi pa naman kumbaga hindi pa na idideklara. Philippine Sea, kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ako kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saang ganang atin, samantalang yung sa ganang atin, hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasabit na nire-require po sa atin. Ang linaw ng paliwanag ni Marcoleta, na dapat maintindihan din ng lahat yan. Yung mga nakikisakay sa West Philippine Sea na yan, yung mga tolongis na nagmamagaling din, panoorin nila itong naging sagot ni Marcoleta kay Tuta Soto. Masyadong sila, wala pa naman silang ating yung West Philippine Sea, saan doon? Kasi South China Sea naman yan, wala namang West Philippine Sea. Saan doon? Saan particular ng South China Sea ang atin? Diba? Napakaliwanag, dapat pa-aprubahan muna yung gusto nilang pa-aprubahan kung saan talaga dapat. Ako talaga ito. Ulitin natin mga kababayan para tuloy-tuloy natin ito. Tuloy-tuloy natin panoorin ito. Yung ban China, meron silang coordinates. May coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano mangkinin kanila eh. So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin eh. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations
reasons. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1 yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ako kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nakala natin may nangunguha ng saang ganang atin samantalang yung sa ganang atin hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. Galing, di ba? Galing ng paliwanag ni Senator Marcoleta. Napakalinaw ho, mga kababayan. Kaya nga, ito si Tariela, kung talaga gusto na makita ang pangalan ng West Philippine Sea dyan sa ng panayan, ano na siya, para, kasi West Philippine sila ng West Philippine Sea, sa lawak ka naman ng South China Sea, alin particular na dagat dyan ang pag-aari natin. Kasi, yung lawak na yan, marami din ho ang umaangkin dyan, hindi lang naman ho China eh. Di ba? So, baka dumami pa ang kaaway ng Pilipinas pag nagkataon, pag inangkin lahat yan. Di ba mga kababayan, kahit sabihin natin na malapit lang sa Pilipinas ang South China Sea, may mga iba pang mga bansa na umaangkin din dyan. So, tama yung sinasabi niya, yung advice niya na kay Tariela, dapat makipag-coordinate na siya, magpatala na siya ng pangalan, gawin niya na yun. Para tapos ang laban. Para meron talaga tayo sa atin. No, yung ating West Philippines, sila tinatawag nila, maging atin talaga. Sa kasalukuyan, ang pangalan ho ng na yan ay South China Sea, hindi po West Philippine Sea. Kaya sabi ko nga, kahit na i-google mo, wala kang makikitang West Philippine Sea dyan sa karagatan na yan. Dahil ano ang mga utak na gumagana, ibig sabihin ho, pinag-aaralan, pinag-iisipan. Kaya si Senator Marcoleta, handang makipaglaban sa kanila ng debate, hindi ibig sabihin siya ay maka-China. Hindi porket niya na in-insist niya yung dapat na gawin natin ng Pilipinas. Diba? Pinapalabas pa nila na maka-China, pro-China, yung mga kampi sa China, pro-China. Talongis ba kayo? Yung atin lang naman kasi dito, ang punto natin para maiwasan ang kaguluhan. Alam nyo, pagkagiyera mga kababayan, tayo lang naman din ng mga ordinaryo Pilipino ang maapektuhan. Sila ang mga mayayaman. Pagka nagkaroon na ng dyan, baka maglayasan na yan sa Pilipinas. Diba? Baka mamaya, maglabasan na yung kanilang mga itinatagong sasakyan panghimpapawid. Sa dami ng mga yaman nila na naiimbak sa kanilang mga bodega. Diba mga kababayan? Ang problema kasi dito sa mga dilawan, ginagawa nilang issue yan. No, ginagawa nilang issue, nila yan, talagang gusto nilang ipilit na pag-usapan sa totoong kasi nililiso talaga nila sa totoong issue eh. Dapat doon lang tayo sa issue ng flood control, yung nakawan. Doon lang dapat, hindi yung kung saan pa napupunta na kung tutusin naman, matagal ng issue yan at dapat yung panilang tinuldukan. Panahon pa ni Pinoy yan eh. Wala namang nagawa si Pinoy noong panahon siya nanunungkulan eh. Diba? Naalala ko lang mga kababayan, ewan ko kung tama ang pagkakaintindi ko, noong pina-atras ng Amerika, ang China at Pilipinas, pareho, kung tanging ang Pilipinas lang ho ang umatras. Wala ho nagawa ang Amerika. Hindi nila napaalis dyan sa South China Sea ang mga barko ng China. Pero ang Pilipinas umalis. Ibig sabihin hindi ho takot ang China sa Amerika. Kasi pinaglalaban din nila yung karapatan nila. Kaya nga tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta kung ano talaga ang particular na dyan. Yun ang ni Tariela.
Si Tariela ho kasi, mga kababayan, parang sinasabi nga nila, parang si Tariela pa yata ang gusto talagang, alam niyo, himukin ng ating mga kasandatahan o sandatahan na makipaglaban sa China. Diyos ko, ano hong laban ng ating mga ibubuwis nila ang buhay ng ating mga kasundaluhan. 'Di ba? Nung panahon naman ni Duterte, wala naman hong naging issue diyan, eh. Nasa maayos na pag-uusap lang ho 'yan. Tingnan niyo nga ho, sabi nung naalala niyo sinabi nung mga mangingisda na sa Baho Masinloc, nung panahon daw ni Digong, nakakalapit ho sila diyan sa South China Sea para mangisda. Inaabot daw ho sila ng buwan diyan bago umuwi sa kanilang pamilya kasi sagana ang kanila kumbaga ang kanilang naha-harvest na mga isda, sagana talaga. Napakaganda raw ng pamumuhay nila noon kasi malaya sila nakakapangisda diyan nung panahon ni Digong. Pero nung pumasok na nga etong administrasyong ito, doon na nag-umpisa ang hindi magandang pagtrato ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga kababayang mangingisda. Yun ho ang naging talaga. Kaya si Digong ho, ginamit yung isip niya. Hindi sa pansarili niya, kundi para sa mga kababayan nating mangingisda na nakikinabang diyan sa South China Sea. Hinayaan niya makipag-dialogue ng maayos, di ba? Nakipag-dialogue siya sa presidente ng China, naging maayos ang relasyon ng China at saka Pilipinas, di ba? Ultimo nga yung ah, bridge o tulay na pinagawa na kung saan ay dinonate ng China, di ba? Yung tawag dito, yung Bukana Bridge ba yun? Na inaangkin na Manila. Ha? Yun ho ang nagawa ng China. Hindi ho tayo maka-China, mga kababayan, ha? Hindi ho ako maka-China. Ang akin lang, may iwasan lang talaga na magkagulo-gulo, na magkagera. Ha? Pwede naman kung kaya namang daanin sa maayos na usapan, daanin nila sa maayos na usapan. Ito kasi mga dilawan, war freak, eh. Gusto nila, gera na, makipaglaban tayo sa kanila. Pero saan? Saan ang takbo nila? Sila ba pupunta doon para makipaggera? Hanggang salita lang yung mga yan. Hanggang lang yan. West Philippines atin yan, West Philippines atin. Saan yung West Philippines dyan sa na yan? Pinakita na mapa ni Senator Marcoleta. Wala nga ho ako makita, eh. Kaya nga ho, tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta, ito si Tariela, asikasuhin niya na yan, dapat niya asikasuhin, makapagpatala na ng pangalan para meron tayong maaangkin na atin. Maaangkin natin yung West Philippine Sea. Kung ano doon yung natin, yun ang atin talaga. Yung mga pugok naman na kaya ng mga dugyot vlogger, bayarang vlogger, rin sila West Philippine Sea. Nakakarawa ako, nakakaintindi ako kahit na hindi ako kasing talino ng mga bugok na yan. Kasi yung bawat sinasabi ng mga matatalinong senador, mambabatas na katulad itong si Marcoleta, ay inuunawa ko, pinapasok sa isip ko. Hindi lang puro buga ng buga, hindi lang puro bira ng bira. So, ayun mga kababayan, ang aking komento dito sa video na ito. Ito kay Senator Marcoleta na naging sagot dito kay Tito Soto. Tito Soto pala. Ulitin natin sa pang replay sa video ito. Napakasarap po pakinggan ang sagot dito ni Senator Marcoleta. Yung ban China, meron silang coordinates. May coordinates ba? Wala eh. Tayo nga may baseline survey law eh. Sila wala eh. Kung ano mangkinin kanila eh. So, I want to find out where are the coordinates of China in the West Philippine Sea. Ayan po yung mapa ng China. Makikita po ninyo yung 6.1. Yan po ay nakatala doon sa International Hieroglyphics Organization or S23. Lahat po ng coordinates nandyan. Kaya nga po pinoproblema natin, hanggang ngayon, wala pa po tayong ganyan. Kasi bago po tayo makapagpatala ng ating sariling pangalan ng dagat, katulad ng West Philippine Sea, hindi lamang po declaration ang kailangan natin. Nagdi-declare tayo ng 200 nautical miles. Hindi naman po
po tayo nagdi-deposit ng mapa na may coordinates doon sa United Nations. Wala pong mangyayari. Yun po yung proseso eh. Tingnan po ninyo yan. 6.1 yan po yung South China Sea. Hindi po ninyo makikita ang West Philippine Sea. Kaya po tayo nagtatalo dahil yung ating West Philippine Sea kailanman hindi mag-a-appear dyan hanggat hindi po nagagawa ni Commodore Tariela yung dapat niyang gawin. Imbes na gawa na siya ng gawa ng caricature, dapat mag-submit na siya nung mga coordinates na kailangan po para ngayon makapagpatala tayo ng sarili nating pangalan ng dagat. Ito nga po kaya ako kahit napakahirap ay gusto nating pag-aralang mabuti kasi dito po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Akala natin may nangunguha ng saang ganang atin samantalang yung sa ganang atin hindi pa naman natin alam kung hanggang saan ba siya. Kaya po disputed ngayon eh. Kahit na po in-award ang West Philippine Sea o yung ating exclusive economic zone, it's still a disputable waters. Dahil nga, wala pa tayong coordinates na isasubmit na nire-require po sa atin. Yan. O, di ba? Ang gandang paliwanag, ang linaw mga kababayan. Kaya kayong mga nakiki-West Philippine Sea dyan na walang alam naman, eto ho, napakalinaw na ho ng paliwanag ni Senator Marcoleta. Kaya Tariela, kung gusto mo talaga magkaroon tayo ng atin dyan, asikasuhin mo na yung dapat mong asikasuhin, yung trabaho mo para kapag na ano na yan, no, sinasabi nga ni Senator Marcoleta, dapat makapagpatala na tayo ng pangalan ng ating dagat. At sa ganun ho, ay may paglaban ho talaga natin yan. Di ba? So, yun ang dapat na gawin. Kasi malinaw naman ho dito na aangkin tayo na wala pa naman tayong atin. Wala pa naman tayo atin, nang aangkin na tayo. Di ba? Hindi natin sa pinapaboran ang China, pero kailangan sundin o gawin yung dapat na gawin. Gaya ng sinasabi ni Senator Marcoleta, eto naman si Soto, nagmistula nga siyang bata dito, na nilektsura ni Senator Marcoleta, sana matauhan na. Pero alam niyo, kaya mga yan ay matitigas talaga ano yan. Hindi yan sila makikinig kay Marcoleta. Masyado kasi nilang minamalit si Marcoleta. Masyado nilang minamalit ang kakayahan ni Senator Marcoleta. E kung ikukumpara sila kay Senator Marcoleta, di hamak na mas magaling si Senator Marcoleta. Para nga silang mga amateur eh. At si Marcoleta ang professional eh. Pagdating sa ganyang usapin. Tingnan nyo nga kahapon, kung napanood nyo, panoorin nyo sa, may upload ako. Panoorin yung sagot niya dito kay Kiko Pangilinan. 'Di ba? Yung debate nila. Medyo inis na kasi Pangilinan eh. Kasi sila bumibira lang sila, pero hindi nila pinag-aaralan siguro. Unlike kay Marcoleta, nakita naman natin, dinig naman natin kung paano yung pinapaliwanag kasi nung pa man, congressman pa lang siya ay nagsasaliksik na siya diyan. Binabanggit niya na 'yan. Sinasabi niya na noon na kung hahanapin ang word na West Philippines sa Google, hindi naman talaga makikita. So ngayon malinaw ho mga kababayan, para magkaroon tayo ng sarili nating dagat diyan sa South China Sea, gawin na ni Tariela yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Okay, salamat mga kababayan, hanggang sa muli. Ingat po tayo lahat. God bless. Bye-bye.